pati yung mga scientist, yung scientist po, scientifico, nire-research sila kung anong itsura ng Panginoon Kristo. Nung inilarawan nila mga kapatid, ay hindi pogi. Medyo maitim pa nga. Medyo ano pa ang ilong. Sabi nila, kung titingnan natin yung mga records, ay parang ganito ang itsura, pero hindi pa rin yung tinatanggap. Amen? Meron pa nga isang kumot, yung puti, na ginamit sa pantapot sa patay. Sabi nila, ito ang itsura ng Panginoon. Kasi may korte ng Panginoon na nakapikit, tapos may bakat dito ng nilagay na korona ng tinik, tapos may tama ng sa tagiliran, di ba ganyan po ang siya po, ito ang pinambalot ng namatay ng Panginoon. Tawag po rin is shroud of Turin, shroud, yung kumot na ipinambalot ng namatay siya. Pero ngayon, ina-examine pa rin kung totoo po yun o hindi. Pero doon may larawan ang Panginoon Kristo, mga kapatid. So, walang nakakaalam kung ano talaga ang kanyang naging itsura. Kasi wala naman po camera pa nung araw. Walang cellphone nung araw para kunin yan. Pero tama rin po yun. Sa akin na po, maganda rin na ganun kasi ang tao, kung ano yung bagay na nakikita, yun ang kanilang sinasamba. Ay kung walang picture, di wala silang sasambahin. Kung walang ributo, di wala silang dadasalan. Amen po ba? Maging ang anghel po, no? Ang anghel po ay walang itsura po yan. Amen? Hindi po yung katulad ninyo na may pakpak sa likod. Wala pong ganong anghel. Ang tunay na anghel, wala pong pakpak. At saka wala rin po siyang itsura talaga. Hindi po yan nakikita. Makikita mo na yung parang anyo niya, pero yung itsura niya wala kasi. Nagniningning po siya. Malaman na kamukha. Kaya pag sinabi sa inyo, oy, sweetheart, ang ganda ng mukha mo, mukha kang angel. Kaya maniwala ko. Tapos saan kinuha po yung pakpak? Tawag po ron ay mga seraphims. Seraphims po yun. Iba po yung seraphim sa angel. Sila po yung may pakpak. Wala po silang itsura mga kapatid. Kasi nakasulat sa Bible yun eh. Pero nga dyan, yung seraphim, isang 6 ang pakpak, 4 ang pakpak. So akala tuloy nila, ganun ang itsura. Wala po rin. So, okay, maniniwala mga kapatid. Buti pa, tingnan na lang ninyo sarili nyo sa salamin. Tingnan na lang sarili nyo sa salamin at sinabi, wow, ito. Kagaling-galing ko masarap ng salamin. Ito ang ginawa ng Diyos. Ngayon, may salamin tayo kasi tumingin. Pag pinaharap ko kayo dyan, ano sasabihin nyo? Palagay nyo. Dali mo kayo salamin dito. Dali mo yung salamin. Ayan na. Dali mo yung salamin. Yeah, sige may gulong yan. So, yan ang dahilan kung bakit may salamin dito. Para tayong papasok kayo sa pintuan, magsasalamin muna kayo. Ayan, dito lang. Ayan. Oh. Unahin natin si Yona. Yona, tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Iharap mo sa kanya, Rose. What do you see, Yona? You see a beautiful tree? Oh. Ayun na, si Yona. Ayun, oh. Ano nakikita? Yona, you look at the mirror. Oh, what do you see? A hungry kid. Kumain na pala. Diba? Sister Mistake, tingnan mo sarili mo. Tingnan mo sarili mo. Sister Piling, kita ninyo? Kamukha ko. Kamukha nyo. Ate. Sige, balik mo na. Parang hindi sila nasisiyahan nang nakita nila sarili nila. Sabi nga, sa pananampalataya, dapat na ginagawa mo. Araw-araw harap ka sa salamin para makita mo kung paano ka nilikha ng Panginoon. Walang humarap sa salamin na hindi natuwa. Di ba? Kada harap mo sa salamin, sinasabi mo, wow, ang pogi ko, sabi ng mga, gaganda. Na-appreciate mo yung ginawa sa iyo ng Panginoon Diyos.
Tama, di ba ang mahalawa ito pag nakarap ka sa salamin? Natutuwa ka ba? Oh, siyempre. Ikaw. Kala ko nagagalit ka, may kamukha ka. Ano ba? Ang ganda. Tatawa sa... di ba? Kung bumahal ka sa salamin, you appreciate. Tama po yun. Tama po yun. Sana ganun din po sa pananampalataya. Kaya ka pinaharap para ma-realize mo, ginawa ka ng Panginoong Diyos, mahal ka ng Panginoong Diyos. Wala kang dapat ikumpara sa sarili. You are unique. Walang mas pangit, walang mas maganda, walang mas matalino, walang mas matangkad. Wala pong dapat yun. Kailangan mo makita na ikaw ay galing sa Panginoong Diyos. Pero bibihira, alam mo naman bibihira ang nakakaunawa ng sinasabi natin ito. Kayong mga anak ng Diyos, sana nga paggising natin sa umaga, di ba? Anong ginagawa mo paggising mo sa umaga? Yan na, what do you do when you wake up in the morning? Pambira, nag-English pa ito, ako. Titignan mo kung meron kang muta. Bakit? Nakakasira na ang di ba? Bakit mo sinusuklay ang buhok mo? Nakakasira na, beauty na tayo siya. Amen? Okay, lalagyan mo ng pulpo. Pag ayos na, tsaka ka lang aalis sa salamin. Dapat ganyan ang pananampalataya, di ba, ante? Bago ka umalis sa salamin, bago mo sabihin may pananampalataya ka, ayusin mo muna. Bakit nagkaroon ng larawan? Tandaan ninyo mga kapatid, isa sa pangalawang greatest commandment ng Panginoon, huwag kang sasamba sa mga bagay na ginawa ng kamay ng tao. Thou shalt not worship graven image. Graven image, ginawa ng tao, magpapatunay na siya yung creator. Kaya bawal po talaga yung mga tao. Tanggalin niya sa inyong mga tahan kung ito'y payo ko lang. Kasi walang ganun mga basta ginawa ng kamay ng tao. Sino si Kristo? Gawa pa siya ng tao? Hindi po. Yun ang pagkakaiba. Tama? Siya'y galing sa kamay ng Diyos. Sino lang ba ang galing sa kamay ng Diyos? Meron lang tayong kilala na galing sa kamay ng Diyos. Yung unang Adan. Tama po? Yung unang Adan. Siya yung larawan ng Diyos. Tama? Si Adan ay nimika sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon, yung itsura niya, inilagay niya doon. Hindi nakikita ang Diyos para makita mo siya, something doon sa kanyang nilalang. Amen. At bilang patunay na siya ay galing sa Diyos, tandaan niyo ito ito, very basic. Para malaman mo na ikaw ay galing sa Diyos, humihinga ka. Binigyan ng Diyos ang kanyang hininga o spirito sa unang Adan. Kaya sinungaling ang tao, nasasabihin niya walang Diyos siya, unang-unang ebidensya na may Diyos ang isang tao, hininga. At ang hininga natin, may dalawang klase. Papasok at pabuga. Walang huminga na puro papasok. You want to breathe? Inhale. Ano mangyayari sa'yo? O you want to breathe? Exhale. Wala rin mangyayari. Kailangan pag may pinasok ka, ito serious na yan. Kailangan mo siyang ilabas. Ibig sabihin, hindi iyo yung hininga mo. Binigay sa'yo, kailangan mo ibalik. Ulitin ko, yan ang ng pananampalataya. Huminga, meron lang nagbigay sa'yo, kailangan mo itong ibalik. At kung kayo matalino, at ito sabi, sa bawat paghinga, ay binabanggit mo ang pangalan ng Diyos. Ngayon nyo lang narinig? Buti pa siya nag-overhead na. Bakit binabanggit mo ang pangalan ng Diyos? Sa bawat paghinga. Ano yung pastor? Nagsipilyo na o hindi? Joke lang yun, ha? Huminga kayo, nagsipilyo o hindi? Walang kaya. Alin daw ang pangalan ng Diyos? Ito ay obserbasyon, ha?
Obserbasyon nito. Wala ko narinig ninyo. Ano ba ang pangalan ng Diyos? Wala nang nakakaalam. Maging sa Biblia, 4 na letra lang po ang pangalan ng Diyos. Wala rin nakakaalam kung paano ito talaga bibigkasin. Pero dahil sa gusto nilang yung iba, nilagyan ng basa. 4 na letra na lang po yan. Y, B, natin yung para maganda ito mga kapatid. Para makita ninyo. Napakalaki naman kasi itong blackboard natin eh. Dali. Dali lang yun Okay. Ay, meron tayong panulat. Wala na po. Thank you. Wala dun sa 4 na letra po ang pangalang nakasulat sa Biblia. Ano po? Y, ang basa po niyan, galing dito. Yun pala. Tinira po pa ako. Yun na lang. Yun yung letra. Bakit? Yun po Y, H. Pag ito po ito po. Letra po yan. Pag ganito po ang basa, ayun na po. Yan pa. Y, H, hindi po B, yung 5 W. W po ang original, yung Latin po B. Yung problema kasi sa alphabet natin. Pag ganito po ang basa, ito, 1, 2. Pakita niya ito, tsaka ito parehas po ng letra. Ito po ay verb. Ang trabaho ng verb sa Tagalog at pandugtong o sa English and. Pag yan ay mo yun po yung ganon, yung paganyan, tawag po dyan ay hey, tapos yung isang yun, yung paganyan, Bob, tapos yung inulit ulit, hey. So pag binasa po niya, yun, hey, Bob, hey. Bakit nagkaroon nito? Ito mga kapatid ay sa English ay N. Ano yung N? Sa Tagalog ay ibig sabihin magkadugtong. Yung yun, kuwit. Pinakamaliit na letra sa buong alpabeto. Halos wala. Kuwit. Naalala niyo, sabi ng Panginoon, mawawala ang langit at lupa, pero yung kailiit-liitang letra o salita ay hindi mawawala. At tinutukoy niya rin yung letra na Diyos. Yan. Yun. A, Bob, A. Nung binasa yan, sabi ng iba, ang basa dyan ay Yahweh o Yehovah. Ganun ang binasa nila. Pero wala po nakatitiyak kung paano po yan binabasa. Ayun ang nakita niyo yung letra. Sa inyo, iba-iba. Sa original kasi, nakita nila na ang mga ito ay nakasulat sa bato.
ito ang mga original na letter. Ayan. Parehas yan. Tingnan parehas. Iba-ibang rendition ng pangalan. Ito po yung mga unang letra. Sino ang nag-invento ng letra? O mga estudyante, sino ang nag-invento ng letra? Ang pag-aralan niyo sa school? Ha? Ang nag-invento ng letra ay ang mami niyo. Sino nag-invento ng letra? Yan po ay titingnan niya sa history. Ang tawag po diyan mga Babylonians. Babylonian. Kaharian po yun na nagsumakop sa mga Israelita noong Amen. Now, tandaan nyo, nung nilikha ang langit at lupa, wala pa pong letra. Ito po isinulat lamang 1,000 taon nang nakalipas. Ha? Magsabi nyo, sino nagsulat niyan? Paano nila isulat yan? Wala pa namang letra. Ang Babylonian Empire ang nag-invento ng sulat. Yan nga. Ito po ay letra ng mga Israelita. Ito po ay letra, mga kapatid, ng unang mga tao. Nakita na nakaukit sa bato. Ito. Ayan, tetragrammaton tao. Tetra means apat. Di ba? Tetra pa. Apat ang ibig sabihin ng tetra ay apat. O, yan ang ibig sabihin. Pag tinignan niyo yan, mga kapatid, anong makikita? Bakit may ganyan? Bakit may karugtong? Yun, pinakamaliit. Pero yung pinakamaliit na yan, nasasakop niya ang kabubuong mundo. Maliit siya. Pero sakop niya ang buong mundo. Paano nangyari yun? Diba? Ang hirap. Hey. Ano tong hey? Makikita niyo sa letra. Paliwanag sa inyo yung itura. Ito. Ito, bukas yan ito. Bukas. Ang bawat letra ay may kahulugan po yan. Ano ang hey? Lahat kayo magsabi. Nakita niyo ang letra? Please, sabi ni Sister Pilipoma. Yun yung pabuga. Tama? Saan ka kukuha ng ibubuga mo? Kailangan mo umigo. Ano labas? Pangalan ng Diyos ang lumalabas. Analysis lang po ito. Yung pangalan ng Diyos, yun ang sinasabi ko. Magkadugtong yung pangalan nyo, walang huminga nang walang dinigo. Magkadugtong po yan. Ito po ang re-represent itong salitang ito. Connector po yan. Lahat ng bagay ay magkakadugtong. Amen? Magbibigay ko sa inyo ng halimbawa nang isinulat po ang Biblia, wala po yang putol. Di ba pag binasa natin ito, hiwa-hiwala yung letra natin. Modern po kasi. May kama. Anong sabi ng kama? Mga estudyante, ano daw ang kuwit? Mag-aralan. Ha? Bakit may kuwit? Sige, ulitin natin. Ano muna ang period? Anong ibig sabihin? Tapos na. Ano yung kuwit? Ate, naabutan pa ninyo. At di ba pag period, tapos na yung pag-kuwit, ibig sabihin, may kasunod pa. Magkaiba lang sila. Tama? O ano ito? O, exclamation point. Sagot kayo, subuko kayo sa teacher nyo. Di kayo, pandamdam. Pag nagugulat ka, gano'n, di ba? At marami pa. Tapos meron pang doble tutok. Tawag natin ay Semicolon. Colon. Naku, lawag ka, teacher mo. Pagtugtok at kuwit, tawag natin semi-colon. Yung pala dahil kung bakit tinuturo natin sa school yan, opo, hindi na tayo nakikinig. Yung teacher naman, hindi rin nag-iintindi. Iniintindi niya kung paano niya may bibenta yung ice candy at saka yung biskuit. Paano yun na? Joke lang naman. Paano nyo nalaman yun? Patotoo mga kapatid.
Kapag ito, bira ako sabihin, nag-aral po talaga ako ng Hebrew language. Ano po? Ang online ko, ang teacher ko talaga taga-Israel, ang hirap. May discount po kasi kaya ako nakapag-ano, pero may bayad po na eh. Yan ang nagpaliwanag niya na ang salita ng araw, wala po siyang patlang, dire-diretso po yan. Ito hindi eh, pag nagsulat tayo, katulad dito, pag nagsulat ako, di pa ganyan hiwa-hiwalay. Sa kanya, pag nagsulat po sila, dire-diretso po. Hindi mo malaman kung nasan yung period, wala pong period, walang kama, dire-diretso po yan. Bakit? Ang salita po kasi ng Diyos, walang katapusan. Amen. Naintindihan nyo? Sa totoo lang, ang salita ng Diyos, walang simula, walang katapusan po yan. Kaya nang nagsulat yan, dire-diretso po yan. Paano nila nalaman na hihinto? Sa mga letra po ninyo babasahin. Pag nagbago ang letra, ibig sabihin period po yun. Tapos ang basa po, pabaligtad. Tayo, basa natin dito pag ano. Sa kanila baligtad, dito nang gagamit. Kaya baligtad na pananampalataya natin. Hindi, ano eh. Ewan ko tila binago mga kapatid. Pero sa kanila, ganyan yan. Katulad ninyo, pag ano na. Pag binabasa niya yan, ito ang unang letra. Kung mali po yun, hindi po yan ang Y, ito po ang Y. Pag ganun po basa, hindi po yan. Bakit yan? Ibig sabihin, may papasok, may lalabas. May papasok, may lalabas. Ulit-ulit lang ang bawat pangyayari sa daigdig na ito. Amen. Kailan namamatay ang isang tao? Gusto niyo patayin ko kayo? Ganun ba ibig sabihin para malaman niyo? Kailan namamatay ang isang tao? Bakit nawala ng hininga? Ha? Ano? Pinukpok po ng ano gusto sa loob na eskwelahan. Ganun ang nangyari. Di ba? Sinaksak. Yung isang dalawa naman namaril. Ganun na ba? Bakit namatay ang isang tao? Tingnan ninyo, ang letra mga kapatid, nandiyan ang sikreto niyan. Ante, bakit namamatay ang isang tao? Wala na kasing pumasok na hangin. Pag wala nang pumasok, wala na rin siyang ilalabas. So, anong ginagawa natin para makabuhay siya? Ha? Bigyan mo na oxygen. Okay, pang po. Nalili oxygen. Pag sinalpa ka siya na oxygen, ano trabaho ng oxygen? Nurse. Tinutodo mo ba yung oxygen? Hindi pwede. Di ba na-oxygen na kayo? Na-oxygen na ba kayo, Sister Pelin? Ay, di pa? Na-oxygen na kayo? Oh. Hindi po yun, nire-regulate yun. May tamang lakas, may tamang hina po yan. Pag inalis mo yung oxygen, ano mangyayari sa kanya? Wala, mamamatay talaga siya. Bakit? Wala kasing pumapasok. So, kailangan saksak mo yan. Tama? Hinga na ulit siya. Kasi may pumasok na, meron na siyang ilalabas. Pag nag-normal na siya, kahit tanggalin mo na yung oxygen tank, okay na kasi nakakain na siya. Amen? Gusto niyo patunayan, takpan niyo lahat ang ilong niyo. Tsaka bibig niyo. Ewan ko lang kabuti kayo na 5 minuto rito. Pag wala nang pumasok, bakit namamatay ang isang tao sa totoo lang? Kasi wala nang pumasok na salita ng Diyos. Yan lang totoo niya. Ako na-realize ka ito na lang. Kung dahil tumanda na rin ba, Sister Piling Ate, pag tumatanda po tayo, lumong nalalaman ang tunay na kahulugan ng buhay. Na hindi mo pala kailangan kumain na napakaraming pizza pie. At saka na hindi mo kailangan pumasok sa Starbucks ngayon. Ang dami mga kapatid. Hindi na pala. Ang kailangan mo lang, kumain ka lang ng sapat. Amen? Kailangan pag kinain mo yun, ano susunod? Hindi. Ilalabas mo rin siya. Amen? Kapag ang isang matanda na may edad na ay kumain at hindi na dumumi, nalalaso na po ang kabuuan ng katawan. Ay ganun po. Parehas po yan. Nasa pangalan ng Diyos. Kapag merong ipinasok, kinakailangan may lalabas. Kaya nga mga kapatid, sabi sa greatest commandment, pumayo kayo, di ba sabi? Ibig sabihin, lumabas kayo,
pasukan ninyo sila ng salita ng Diyos, sa buhay nila lalabas ang epekto nito. Dito po yan sa pangalan na nangyari po ba? Babalik tayo sa topic. Nangyari po ba? Hindi po. Doon sa binasa ni Eteng, 50 chapters ng Genesis, ano nangyari? Magmula po Genesis 1, kay Adan, creation po yung kay Adan, hanggang kay Jose, ano nangyari? Eteng, ikaw nagbasa, anong huling-huling nakasulat? Namatay si Jose. Ay, pampira yan. Kung kayo ba gagawa ng istorya, yung gusto nyo ending, sa kayo nakakita ng ending. Sige, manood kayo ng teleserye. Ano ang nakaano doon? Namatay yung bida. Tama. Pero buhay, meron siyang mga iniwanang buhay. Di ba? Mga ganyan mga istorya. Amen ba mga pansisiga po? Oo. Ang nanonood noon. Oo. At kung ano pa. Sa bawat pelikula gano'n. Pinakamaganda sa ending, buhay yung bida. Pero ngayon ang ginagawa ng iba, sa ending, namamatay yung bida, pero buhay naman yung kanyang mga minamahal. Pinapapatuloy lang ang kanyang buhay. Kasi walang kapuwenta-puwenta. Kahit ang aklat ng Genesis, nagsimula ang Genesis sa buhay, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Pero sa bandang uli, sabi ng binasa na ito, namatay si Jose. So, hindi ka pwedeng tumigil sa pagbasa pag doon na sa Genesis. Kasi ang ibig sabihin po ng pangalang Genesis, Latin po ang Genesis. Ano po? Hindi po Genesis ang original po na ano niya. Ang original po na Genesis po ay Latin. Sa Hebreo po, Bereshit po yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin, in the beginning. Yun yung simula. In the beginning. Tapusin ko dito ha. Tingnan niyo mga kapatid. Pastor, ito ba yung sinasabi niyo? Tingnan niyo ang babasahin natin. Okay, nakala ko na yung 20 pa lang. Matay pala rin. Matay pala rin. Nasa 11. Tapos na rin. Tingnan niyo ha. Makinig po kayo mabuti. Ito po nang iwan ko. Kaya po kung dito may tuloy-tuloy. Kasi ang gusto ko pa nag-aaral na po tayo ng salita ng Diyos. Tingnan nyo ha, si Kristo ang larawan ng Diyos. Tama. Ibig sabihin, may nagka-problema si Adan. Kasi nagkasala siya. So, anong nangyari dito? Inulit ang alin? Creation. Pastor, inulit ang creation. Hindi po ako magsasabi. Basahin natin. Sapagkat ang lahat ng nasa langit, kaya na, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nag-ahari at namamahala, mga namumuno may kapangyarihan, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Inulit, siya ang una sa lahat, yun ang sinabi. Para ma-understand ninyo bakit sinulat ni Paul. Siya ang una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Sa Kanya nakadepende maayos ang lahat ng bagay. Ito ang dahilan, tapusin ko lang dito, kung bakit namatay ba ang Panginoon sa Kristo? Opo, katulad ni Jose. Ang pagkakaiba si Jose, hindi na siya muling nabuhay. Ang Panginoon namatay, ending. Hindi siya ending kasi after 3 days muli siyang nabuhay. Wala pa pong nabuhay sa daigdig nito na katulad ng nangyari sa Panginoon sa Kristo. Na hanggang ngayon ay buhay. Wala po. Wala po talaga. Kahit sa ang scientific ay wala pong ganyan nangyari. Sa madaling salita, si Jose, huminga. May lumabas ba? Di ba pag namamatay pala gano'n, no? Huling hininga, ano sabi? Nang namamatay na? Paano ba mamatay? Wala naman namamatay ng gano'n eh. Ang lahat na namatay. Hindi ako na. Sa dami ng patay na hinalaman ko eh. Lahat na namatay na naghihinga. Kaya pag sinabi naghihingalo,
wala nang gustong lumabas, puro kapag. Wala na rin kasing gusto mong pumasok, wala rin siya pinalabas. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon Kristo na nakapag, nung sinabi niya, it is finished, sabi niya, natapos na, anong ibig sabihin? Wala nang pumasok na